Vince alone can fix an automobile in 3 hours. If Troy helps Vince, they can fix an automobile in 1 hour. How long can Troy fix an automobile alone? Hello everyone, welcome back to our channel. I am Janice Dehersi. So let's answer this problem para po dun sa mga nag-review for the civil service exam. Sana po ay makatulong. So ito po yung tinatawag natin na work problems. So again, Vince alone can fix an automobile in 3 hours. So isulat po natin, bali si Vince daw po, matatapos daw po niya yung pag-aayos ng automobile in 3 hours. So ibig sabihin, meron po, ang ratio po ni Vince ay 1:3 or 1/3, bali yung kay Vince. So paano naging 1/3? So yung 1, it represents po na si Vince lang mag-isa. So dahil mag-isa lang po siya, so 1, tapos 3 hours, 3 hours niya po kayang tapusin kung siya lang po mag-isa. So ngayon, if Troy helps Vince, kapag daw po tinulungan siya ni Troy, matatapos daw po nila yung pag-ayos ng automobile in 1 hour. So ibig sabihin, let's have Vince plus Troy. So bali dalawa na po silang nagtutulungan, tapos matatapos, wait, ano bang nangyari sa ating pen? So dalawa na po silang magtutulungan, matatapos daw po nila in 1 hour. Ayan. So Vince plus Troy equals 1 hour. So, ngayon yung tanong, how long can Troy fix an automobile alone? So, kung si Troy lang daw po mag-isa, gaano po niya katagal matatapos yung pag-aayos? So, isosolve muna natin to para malaman natin kung anong part or ano yung ratio ni Troy ng pag-aayos. Dahil merong given na kapag daw silang dalawa ni Vince, ay matatapos daw po nila in 1 hour. So, alam naman natin na si Vince lang mag-isa, kaya niyang tapusin in 3 hours. So, 1:3, yun po, or 1/3, yun po yung kay Vince. Plus, so, bali yung kay Troy, hahanapin natin yung kanyang rate, or kung gaano siya kabilis. So, isolve muna natin itong equation natin. So, T equals, yung kay Troy ay 1, minus, itong 1/3 dito, ilipat mo dito katabi ni 1, tapos katabi ni 1, tapos magiging negative yung sign ng 1/3 dahil naglipat ka po. So, yan po yung rule ng equation. So, 1 minus 1/3. So, meron po tayong fraction, subtraction of whole number and fraction. So, sana po ay na-review nyo na po yung mga basic po or kahit yung mga stock knowledge na lamang po regarding whole numbers and fraction, yung mga ganun, subtraction, addition, multiplication, division of fractions. Napaka-importante po nun sa pagsusolve ng mga numerical problems. So, 1 minus 1/3 equals, so bali yung rate ni Troy ay, how much is 1 minus 1/3? Yes, 1 minus 1/3 is 2/3 po. Paano naging 2/3? Ano ba yan? Wala na tayong space. So, dito na po tayo ha. Yung kay Troy ay 2/3 yung kanyang ratio. Paano naging 2/3? So, paano naging 2/3? So, ibig sabihin yan, wait ha, ibig sabihin yan, yung 2/3 ni Troy, yan po yung kanyang rate, kung gaano siya kabilis so, ito po yung naging basihan natin, yung kay Vince plus Troy, matatapos nila in 1 hour. So, ayan, paano naging 2/3 yung 1 minus 1/3? So, napaka-simple lang po mag-subtract ng whole number at fraction. Let's have the least common denominator ay 3. So, 3, yung 1 na whole number, meron niyang 1/1, di ba? Automatic. Kapag whole number, merong denominator na 1. So, i-divide mo 3 divided by 1 sa denominator times 1 in the numerator equals 3, again, 3 divided by 1 equals 3 times 1 equals 3 minus, so 3 divided by 3 equals 1 times 1. So 1/3 na po tayo ha. So 3 i-divide mo sa denominator na 3 equals 1 times 1 equals 1. Tapos 3 minus 1 is 2. Kopyahin mo lang yung denominator. So, sana naman po ay alam nyo na kung paano po mag-subtract ng whole number at fraction, diba? So, bali ito, review na lang po natin ito. So, pwede naman po natin pabilisin, pero diretso na tayo dito sa 2/3, pero para po dun sa mga
a sort of review na lang po kahit dun sa mga pinaka-basic kaya na-explain din po natin paano natin na-come up yung 2/3. So, ayan. So, balik na po tayo dito. So, bali yung rate po ni Troy ay 2/3. So, ngayon, kukunin natin yung kung gaano kabilis kung si Troy lang mag-isa. Kasi 'di ba yung rate niya na 2/3, dito yan. Dalawa sila ni Vince. Nagtutulungan sila ni Vince. So 2/3 yung kanyang bilis para makatapos ng trabaho. So ngayon kung siya lang mag-isa, how long can Troy fix an automobile alone? So ibig sabihin yung ratio niya ay 1 over, dahil siya lang mag-isa, so 1 over Troy. Kung kaano siya kabilis magtrabaho. So, T equals 1 divided by 2/3. Again, this is 1 divided by 2/3. Dahil yung 2/3 yung rate ni Troy. So, T equals, so yung kay Troy ay 1 divided by 2/3. Ayan, fraction na naman po, whole number and fraction, tapos division. So, 1 divided by 2/3 equals 3 over 2. Tapos, T equals, 3 divided by 2 is 1.5 po. So, ibig sabihin, kung si Troy lang mag-isa, yung tamang sagot po dito sa ating choices na ay letter C, 1.5 hours. So, paano naging 3 over 2 ito dito? So, divide mo yung 1 divided by 2/3. So, paano ba mag-divide ng fraction at whole number? So, para po dun sa mga nakakalimot ulit. So, syempre 1, meron diyang over 1. So, always put an over 1 sa whole number para hindi ka malito. So, 1 over 1. Tapos, ito, yung division, kapag nag-divide ka ng fraction, yung division magiging multiplication. Tapos, yung 2 over 3 ay magiging 3 over 2. Yan po yung rule. Balik-tarin mo po yan. Yan po yung rule ng pag-divide ng fraction. Gawin mong multiplication, tapos yung dividend ba ang tawag doon? Nakalimutan. Tapos, ibaliktarin mo. Itong 3 over 2, baliktarin mo. So, ayan. Tapos, multiply mo na po yan. 1 times 3 is 3. 1 times 2 is 2. So, kaya naging 3 over 2. Tapos, i-simplify mo. 3 divided by 2 is 1.5. Ayan. So, the correct answer is letter C, 1.5 hours. So, sana po ay meron kayong natutunan sa ating bagong numerical tutoring video. And good luck po sa inyong pagre-review. Please don't forget to click our subscribe button. We have also a Facebook page, Civil Service Exam Reviewer by Janice De Hercy.